Bilang bahagi ng umuusbong na sektor ng agrikultura, ang Mingjian Township ang tinuturing na puso ng produksyon ng tsaa sa Taiwan. Subalit dahil sa pagbabago ng klima, madalas nilang kaharapin ang matinding tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig na nagbabanta sa kalidad ng kanilang sikat na tea leaves. Upang masolusyonan ito, binuo ng kanilang pamahalaan at mga lokal na magsasaka ang isang smart at solar-powered watering system. Sa pamamagitan ng app na to, matitrace yung kanyang water system. Water system, right? Yes. The water To system detect na the meron. water system. At ang nagsusupport ng power ay ang mga solar panel. So ito yung app na pinapakita dito yung tension ng water system nila para malaman yung pagsusustain sa nakapaligid ng mga halaman when it comes to this farm. Dito, ang mga ginagamit na solar panel ay nag-iipon ng malinis na enerhiya mula sa araw upang patakbuhin ang mga automated pumps at sensors. Sa tulong ng AI, sinusuri ng system ang moisture ng lupa. This is to detect. There's an electric inside. It used to detect the water moisture density in the soil, basically. Kung kailangan na ng tubig, otomatikong magdidilig ang mga sprinkler ng sakto at tama na supply lamang. Dahil dito, tuloy-tuloy na kalidad at hindi na nakadepende sa ulan ang mga magsasaka. Kaya nananatiling mataas at premium ang kalidad ng kanilang tsaa buong taon. How did you make Using it? charcoal? We are going to see right now. How did you? Yeah, we're going to plantation right now. 哎，老板，我们准备哈，5分钟后开始出发，从宜化探贝过去。OK？ What? Wait. What do you call this tea? Green tea? No, no. Red tea. Red tea. In a Western context, it's called black tea, but in our Asian context, it should be called red tea. Yeah, red tea. 哎，我们要过去了， Okay now. 你给他看看，这个 We're 是 gonna 胡龙 try 地 it.，这是白姑山嘛？这个都是那个不是那个红。 Napakalaking tipid sa gastos dahil libre ang kuryente mula sa solar power at kontrolado ang patubig. Nabawasan ng mahigit 30% ang kanilang gastusin sa produksyon. Kanila ding ibinahagi na eco-friendly ang mga tsaa dahil zero carbon emission ang teknolohiya. Mas mabilis na tinatangkilik ng buong mundo ang tsaa ng Mingjian dahil ito ay produkto ng makakalikasang agrikultura. You saw a lot of plantation when you were on the way here, right? Yeah. And they are all quite clean. You notice? All the plantation is quite clean. See, this plantation is filled with grass, and the tree doesn't look unified. Yeah. This is because all the tea trees here are actually grown kind of wildly. Yeah. So not much interference with the Yeah. land. Yeah. I've noticed that there are some weeds too. A lot of Yeah. weed, and then you create a. And weeds are considered as detrimental. Somewhat. It Pest is. management. Yes, yes. It allows the pest to have a cycle Yeah. of itself. But it is being used in here. Which one? The pesticide? No. You mean the existence. bug? Yep. Yeah, you use the bug to balance the environment. So you don't have to use pesticide. Bagamat automated ang pagpapatubig gamit ang solar power sa Mingjian Township, nananatili pa ring mano-mano at tradisyonal ang pagpili at pagpitas sa mga pinakamagagandang dahon ng tsaa upang masiguro ang premium nito na kalidad. We leave it here, then we do some kind of motion to kind of disturb the cell, to create a difference, to create an environment for the fermentation later on, basically. And 我想一下哈 so basically the tea arrived at 10 a.m. Then we bring it back around 11 a.m. Then you will be here all the way until 11:30 p.m. So it's about 12 hours of indoor withering, basically. Yeah. And after this is done, we send it into that machine over there, the big waving bamboo machine. This one. Yeah. So we open it up. 哎呦，这是要弄。
Open it up. We throw it. Let's see, there's some dry leaf here. We just process the gabatala. Anyway, so just throw the tea leaf in, and you close this up, and then you begin the rotation of the tea. So this is a style to disrupt the cell wall of the tea leaves. Habang ang mga nakuhang dahon ay sinasailalim pa rin sa mga sinaunang proseso ng pagpapatuyo sa ilalim ng araw at pagpapasunog sa tradisyonal na hurno na maingat na binabantayan ng mga master tea makers. And yeah, we pour tea over here. We begin to throw tea inside. Okay, this will be rotating. It will be rotating. And then there will be gas, the natural gas down there giving a fire. And the temperature will be rising all the way to around 300 Celsius beneath. Yeah, and the rotation speed like. Ang perpektong kombinasyong ito ng smart farming sa bukid at sining ng tradisyonal na proseso ang dahilan kung bakit nananatiling natatangi ang lasa at bango ng tsaa ng Taiwan sa buong mundo. Isang patunay ang Mingjian Township na ang pagsasama ng kalikasan at makabagong teknolohiya ang tunay na magpapasigla sa industriya ng agrikultura. Sa paggamit ng AI, isipin mo na lang ang isang malawak na pig farm na nag-aalaga ng 1,000 baboy pero 8 lang ang empleyado. Paano posible yon? Welcome sa Yunlin, Taiwan, ang tinuturing na tech capital ng modernong pagbababuyan. Dito makikita natin sa Taiwan na gumagamit na nga sila ng smart technology sa pangangalaga ng baboy o yung farm ng mga baboy. Ultimo yung pagkain nila ay gumagamit din ng pamamaraan ng smart technology, pati din yung paglilinis nila. Naniniwala sila and batay sa kanilang pananaliksik, makakatulong ito sa produksyon, pati din yung mas malinis na pangangalaga sa mga inahin, pati sa mga beek, dahil nga alam natin na talamak talaga yung pagkalat ng ASF. Iniiwasan siya upang hindi siya maging epekto sa agrikultura, pati na rin sa ekonomiya. Dito matatagpuan ang sikat na Smart Hog Farm ng Nextland Garden Industrial Corporation. Ginamit nila ang kapangyarihan ng siyensya at teknolohiya para patunayan ang pag-aalaga ng baboy na hindi na kailangan maging madumi, mabaho at manual. Ang sabi ng eksperto na kasama namin dito, gumagamit sila ng smart technology na ito na nagdidikta kung ano yung ipapakain sa baboy. Pero hindi siya based sa bigat niya. Based siya kung ilang piglet ang meron dito since nagsasupport yung food niya sa milk production nila para sa nutrition din ng mga piglets na meron siya. So yung mga piglet, ito yung milk niya. Tapos feeds din ang nilalagay. Ibig sabihin, lahat ng kuryenteng ginagamit sa farm ay galing sa solar energy na nakalagay mismo sa bubong ng kanilang mga high-rise pig houses. Dito din, minomonitor nila kung gaano kadalas yung pagkain ng mga baboy. 4 na beses daw kumakain ang mga baboy dito, ang mga inahing baboy. Tapos sa 4 na beses na yon, kabuuan, may 10 kilograms daw na at approximately na kinakain yung bawat inahing na baboy. Enough para makapag-supply ng gatas sa mga biik. Hindi kagaya sa nakasanayan sa Pilipinas na tradisyonal na pagpapakain ng baboy
ay automated na dito dahil sa smart technology na ginagamit nila. Magmula sa tubig, pati din sa pagkain at sa kung gaano karami yung pinapakain at gaano sila kadalas na pinapakain. So lesser work na pero more on machinery yung nagtatrabaho para ma-maintain yung ganitong kalaking farm. Ang kuryenteng ito ang nagpapatakbo sa mga AI sensors at automatic feeding systems. So magmula dito, sa tubo na yan, dumadaan yung pagkain and water nila. Tapos ito yung feeds. At dito, kada 4 na oras sila kumakain. Tapos kapag oras na nila kumain, ma-identify naman ng sensor kung didikit na yung mga inahin. So yung kumakain lang dito, yung mga inahin. Kapag ang isang baboy na nilalagnat o huminto sa pagkain, magpapadala agad ng notification o alerto ang AI sa cellphone ng mga nagtatrabaho dito. Sa 8,000 na baboy nila, may 10 empleyado ng full farm na nagtatrabaho dito dahil nga supported na rin ng smart technology. Hindi na siya yung kagaya ng usual na traditional na pag-aalaga ng baboy kung saan maasikaso at matrabaho. Gumagamit na sila ng computer system para sa mas mabilis na proseso nito. Bukod pa rito, zero waste ang farm na ito. Ibig sabihin, ang dumi ng mga baboy ay hindi itinatapon sa ilog. Ipinapasok ito sa isang anaerobic fermentation system kung saan ang mabahong amoy ay tinatanggal at ang dumi ay ginagawang organikong pataba at biogas energy para sa mga katabing pananim. Pagdating naman sa kalinisan, ang farm ay may high-grade biosecurity cleaning system na may 4-layer air filters. Ito ang kanilang panlaban sa malalang African swine fever o ASF. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang hangin sa loob ay kasing linis ng isang ICU sa ospital, kaya walang puwang ang virus. Dahil nga malinis ang farm, malinis din ang karne. Dahil ang sektor ng agrikultura dito sa Taiwan ay masagana, 92% ng mga produkto nila ay nagmumula sa baboy. At ang Taiwan din ay isa sa mga top producer ng baboy sa mundo kung saan sila ang top 16. Sa ilalim ng Nextland Garden Industrial Corporation, mayroon silang sariling farm-to-table restaurant. When we decided to really connect from the farmers to the consumers. Because normally in Taiwan, I think a lot of part of Asia, the farmers produce a lot of pigs, but they don't really know how the pork tastes like. Dito ay direktang niluluto at inihain ang mga premium na karneng baboy na galing mismo sa kanilang farm. So whatever the animal eat will become our food. So it's really critical to understand not just the animal where it comes from, but where does it live and what does it eat. Okay, so I think nowadays with the people becoming more fluent, more financially stable, they're not looking for just to be full. They're looking to feel safe. Dahil walang antibiotics at kontrolado ng AI ang nutrisyon, ang pork chops at bacon dito ang tinuturing na pinakamalinis, pinakamalambot at pinakaligtas na kainin sa buong rehiyon. The labor cost is getting higher, the environmental cost is getting higher. People not only want to eat healthy, but they will have to care about how it impacts the environment. And with the people not really wanting to go into the farming industry, how do we combat that? So I think in the Southeast Asia, in Taiwan, of course, in North Asia, we are also going to face the same issues. So it's very critical to adopt the new technology fast. Otherwise, I think that with the lack of labors and the consumer demand, I don't think we can meet the requirements. Parang ang daming mga paraan ang pwede nating magawa sa bansa. So the government really set out a plan for any farmer really who really wants to invest and to apply for this program, and they'll assess whether you're qualified for this project, and they give you a fund to kickstart the investment of these equipments. Also, they offer classes and educations to teach us how to better use
these technology. So yes, I think the government role is very critical for agriculture because a lot of times the farming industry are usually a little bit slower on the new technology adaptation. So I think governments, need to play an important role. Kung iisipin natin sa nakalipas na mga taon, sa Pilipinas, lubhang pinadapa ng ASF ang sektor ng agrikultura. Milyong-milyong baboy ang pinatay, maraming maliliit na magsasaka ang nalugi, at nagkaroon ng matinding kakulangan sa supply ng karne. I think with the growth, the economic growth in Southeast Asia, we have the land, we have the resource, with the people. I think it's it's very common for people, to be fed first, but then at the end of the day, people are also always going to look for better quality products. And I think the idea of not just eating better, eating safer, is to understand what we're eating. I think before we have to be fed, to be full every day. But once we become more affluent, once we become more affluent with the industry, with the economics, I think people deserve to know, and they also want to know. So it's up to our industry to provide such knowledge and open transparency for the consumer to feel safe. So it's consumers' right to understand that. So it's not up to us to provide such information for them to understand. So I think that's the trend for anywhere. We have taken during the outbreak of African swine fever in Taiwan. First, when China reported the first ASF case in August 2018, Taiwan initiated a proactive control action to establish the Central Disaster Emergency Operation Center for ASF, which is led by our Prime Minister. So through this mechanism, we can quickly coordinate all the resources across ministries, including agriculture, health, finance, environmental protection, and the border inspections agencies. And the center played a huge role during the outbreak of ASF. Second, we found the first detected ASF case in Taichung City in October 2025. We immediately took a precautionary measure to stamp out all the pigs in the infected farm overnight. And then in the other day, the government announced a 15-day ban on the transport and slaughter of pigs, which can prevent the spread of virus through the movement of live pigs. And within 15 days, we conducted comprehensive health visits and surveillance for nationwide pig farms. There are about 5,500 pig farms in Taiwan, and all the local official veterinarians visited all those farms 3 times within 15 days. Furthermore, we also implemented over 5,000 sampling and testing for the ASF virus. Testing operations are taken at high-risk sites like slaughterhouses, rendering plants, or pig auction markets. So the comprehensive surveillance sources secures our confidence that ASF virus has been eradicated from Taiwan. And last but not least, regarding the kitchen waste feeding, when the case is posed, the government banned all the kitchen waste feeding for pigs. And when we confirmed that there's no virus detected in Taiwan, we gradually lift the severe feeding ban, but only allowed in a strict condition, including setting up a real-time monitor cooking equipment and installing GPS on severe transport trucks. So the severe feeding policy will phase out in the end of 2026. So next year, no pig farms can use suyo to feed pigs anymore.
Dito ipinahayag naman ng Taiwan na handa nilang ibahagi ang AI biosecurity technology na ito sa Pilipinas upang matulungan tayong tuluyang masugpo ang ASF at ibangon ang ating lokal na industriya. Ang modelong ito ang patunay na kung kaya ng 8 tao na magpatakbo ng ligtas at malinis na farm, may pag-asang kaya rin ng sektor ng agrikultura na maibahagi ito sa mga mamababoy sa bansa. Sa huli, ang lahat ng makabagong AI at teknolohiya ng Taiwan ay hindi magiging matagumpay kung wala ang kanilang pinakamalakas na sandata, ang pambihirang disiplina ng tao na hinubog ng isang maayos na sistema. Makikita ito sa kanilang pampublikong transportasyon na may saktong time system mula sa mga bus hanggang sa mga tren. Kaya walang nasasayang na oras ang mga manggagawa sa pag-aabang. Maging ang mga bisikleta o U-bike ay madaling na-access ng lahat gamit lang ang iisang card. Ang maayos na schedule na ito ang dahilan kung bakit walang nag-uunahan o nagtutulakan sa mga sakayan. Kapansin-pansin din ang kanilang mga kalsada ay maluluwag para sa mga kotse at partikular na may malaking espasyo para sa mga pedestrian. Ang mas matindi pa, wala kang makikita ng mga traffic enforcer na nakatayo sa bawat kanto para magmando ng trapiko. Kahit mga driver at pati na rin ang mga nagko-commute ay kusang sumusunod sa mga traffic light at senyas dahil alam nilang binuo ang kalsada para sa kaligtasan ng lahat at hindi para sa abala. Pagdating naman sa kalinisan, mapapansin mong malimit lang ang pampublikong basurahan kahit saan. Kung may basura ka, kailangan mo itong dalhin sa iyong bulsa o bag at maghanap ng tamang lugar, lalo pat may mga CCTV camera sa paligid. Babantayan ka neto kung magkakalat ka pa. Subalit kahit walang basurahan sa kalye, wala ka pa ring makikitang kalat dahil may mahigpit na schedule ang pagtatapon ng basura na sinusunod ng lahat ng mamamayan gabi-gabi. At bawat tao ay nakikiisa sa sistema dahil alam nilang ang kalinisan ng kapaligiran ay responsibilidad ng bawat nakatira rito. Malayong-malayo ito sa kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas, kung saan ang ating mga kababayan ay araw-araw na nakikipagsapalaran sa mausok, magulo at walang katiyakang trapiko dahil sa kakulangan ng maaasahang mass transport. Sa ating bansa, ang mga bangketa ay madalas na nagiging paradahan ng mga sasakyan. Kaya ang mga tao ay napipilitang maglakad sa mismong daanan ng mga kotse habang iniiwasan ang mga nakatambak na basura. Madalas, isinisisi natin ang gulo sa kawalan ng disiplina ng mga Pilipino. Ngunit ang totoo, mahirap magkaroon ng disiplina kung ang mismong kapaligiran at transportasyon ay walang maayos na sistemang maaasahan. Ang lugar na gaya ng Taiwan ay isang patunay na ang disiplina ng tao ay hindi kusang sumusulpot. Ito ay bunga ng isang pamahalaang nagbibigay ng maayos na infrastruktura at tapat na serbisyo. Kung iisipin, ang bawat Pilipino na nagbabanat ng buto araw-araw ay karapat-dapat na makaranas ng ganitong uri ng pamamahala. Isang gobyerno na pinapahalagahan ng oras, dignidad at kaligtasan ng mga mamamayan. Mapapaisip tayo na hindi naman pala natin kailangan tanggapin na ganito na lamang ang bansa. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga kakulangan ng ating sistema at pagigiit ng mga tamang reforma tulad ng sa Taiwan,
may pag-asa nating maitatayo ang isang bansang mas ligtas, mas maayos at mas makatao para sa susunod na henerasyon. Ako si Jade Buhoy para sa News 4 Special Taiwan in Focus.